Iniutos ng Transportation Department ang malalimang investigasyon sa sunod-sunod na trahedya sa dagat, gayon din ang pagrepaso sa mga polisiya para masigurong ligtas ang mga barko. Nakatutok si Dano Tingkungko. CPR po ng ating Philippine Coast Guard. Bata-bata. Sinubukang sagipin ng Philippine Coast Guard. Pero pumanaw rin ang batang lalaking ito na sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Ilang saglit lang dumating ang isa pang bangkang lula ng mga nahanap na pasahero. Sa pag-asang masasagip pa ang ilan sa kanila. Umaasa rin ang kaanak ng ibang nawawala pa, gaya ng kapatid ni Sakarnina. Maskin ano nang mangyari sa kapatid ko, basta makuha lang namin, tanggap na namin kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil Allahu Ta'ala ang nag-ano sa kanya. So, I hope tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ang pamilya ko na maiaahon sila dyan. Bago pa man lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan, ay sunod-sunod na ang ibang insidente sa dagat. Nito lang Huwebes, 2 tripulanting Pinoy ang nasawi sa tumaob na Singaporean flag vessel sa West Philippine Sea. Nitong January 19 naman, nabutas ng malakas na alon ang isang motorboat kaya lumubog sa dagat ng bahagi ng Simunol, Tawi-Tawi. Nailigtas ang 50 sakay nito. January 18 naman, lumubog ang isang motorbangka sa Davao Gulf na may sakay na 15 pasahero. 5 sa kanila patay ng natagpuan. Bago niyan, 23 sakay ng isang recreational boat ang nasagip sa bahagyang pagkakalubog nito sa dagat sa bahagi ng Masbate. Ayon sa Philippine Coast Guard, tumama ito sa hindi pa matukoy na bagay, dahilan para pumasok sa loob ang tubig. Dahil sa magkakasunod na trahedya sa dagat, ipinagutos ng Department of Transportation ang malalimang investigasyon na hindi lang nakasentro sa iisa o 2 kumpanya. Rerepasuhin din ang mismong polisiya ng pagsusuri at pagsigurong seaworthy ang mga barko. We're not just addressing the issue of Allison, this particular incident, but we're also addressing the issue of enforcement, regulation, and policy. 10 araw ang binigay ng DOTR sa Marina at Philippine Coast Guard para magsagawa ng comprehensive safety audit at inspection. Pwedeng humaba o pwedeng umikli ang inspeksyon. Iniutos din ang full inventory ng lahat ng mga dokumento ng mga aktibong shipping line sa bansa, kasama ang pagsilip kung may pagkukulang ba ang mga ahensya ng gobyerno at kung ano ang dapat baguhin sa polisiya para hindi na mangyari ulit ang isa pang trahedya sa dagat. Maglalabas kami in the next few days ng department order, circular, to make sure that incident like this will never happen again, or we minimize it in the sense na kung talagang act of God show, whatever. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayarin, sisibakin, we will file the appropriate cases against our fellow workers. We are exacting accountability and we will be very unforgiving on this. Sa kasalukuyang paraan ay sinisilip lang ng Coast Guard ang Master's Declaration on Safety ng mga barko. Yung barko mayroon po yung ship safety certificates. So una po yun na tinitingnan. Kung mayroon pong pagdududa yung Coast Guard, gumagawa po siya ng more detailed inspection. Pero kung lahat ng barko nila ay dadaan sa detalyadong inspeksyon at sila lang ang gagawa, ay maapektuhan ang pagpapabiyahe sa mga barko. Na yung isang detailed inspection ng barko, mangangailangan po yan ng around half day. Kung ilan po yung turnaround ng barko, kung ganun po na sistema yung ating gagawin, magkakaroon po ng congestion. Issue rin ang aktual na lifespan ng isang barko at kung kailan ito dapat i-phase out. Depende po sa maintenance po niya. Kasi it's possible na ang isang barko is fine pag hindi naman properly maintained. Hindi rin po seaworthy yan. Ayon sa Marina, isa sa mga posibleng isulong na amyenda sa polisiya ang mas masusing risk assessment sa kada barko sa halip na kada kumpanya. It should not be on a company basis kasi we should be able to determine the risk level ng isang barko, high risk, low risk or moderate or low risk. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.